hindi pa yun body fat. Kaya makikita ninyo, yung sobrang lalaki, bubulusok yan mabilis. Hindi ibig sabihin unhealthy yun. Okay lang yun. Kasi pag body fat na talaga yan, 1 to 2 pounds na. Okay na siya. Yung iba medyo mas mabilis, pero at least yung healthiest is 1.2. 1 to 2 pounds only. 1 to 2 pounds of fats. A week ha? Tama, a week. Pag bumulusok kayo more than that, ibig sabihin galing pa siya sa starting point. Okay lang yun, water weight, ganyan. Magbabagal yan eh. Magpaplato yan eh. Doon pa nagplato, yun yung makikita nyo, 1 pound, 1.2, 1.3, 2 pounds per week na yun, babagal yun. Body fat na kasi fats na yung sinusunod. Para mangyari yun, kailangan mo na gawin ito. Okay? May question ba sa'yo? Yes, ma'am. Ano sa'yo? Doon mo malalaman yung season coach ay hindi. Hindi kami nagre-rely sa PMI. Nagre-rely kami sa percentage ng muscle and body fat mo. Doon. Tapos, kung gaano kataas yung muscle mass mo, at saka yung equivalent, ay, kuwari, 60 kilos ka for example. Tapos sa 60 mo, 40 pala yung tabak. Adjust kagad tayo. Body recomp agad. Hindi namin nakita. Maliban lang kung medical. Pero sa fitness, hindi. Kung malalaman nyo ano. Kasi ano yung BMI kung pangit yung composition ng muscle and body fat mo. Kaya ang goal lang, ang mga babae kailangan alam ninyo kung ano yung healthy sa inyo. Hindi kayo bumababa tulad sa amin eh. Kahit yung mga bikini competitors, hindi bumababa ng single digit. Otherwise, hindi na sila nananalo. Pangit ang tingnan sa babae. At pag sumobra naman baba, hindi na healthy sa inyo, maglalaro na yung hormones niyo. So at least 15, 18, 17, 15, 16, 18, hanggang 18, okay pa yun. Minsan mga 20, masaya pa. Maganda patignan, pang beach, hindi pa nakaka-dragging. So yun lang yung lagi ng goal. Tapos, pag tumaas yung timbang mo, tignan mo lagi yung body mass mo. Kailangan nyo lang tumataas. And water weight, okay lang yun. Pero kung nakita mo tumaas yung body fat, oops, may mali kang ginawa. So doon na ako magre-relay. Talagang never ako nag-relay sa BMI. Tsaka never ako ma-obese ako. Obese ako lalabas ko. Kasi mataas yung muscle mass ko. Weight ko, mabigat ako para sa weight ko. Kaya hindi, walang body builder na pumapasa. Okay? May question ba? Sir? Huwag kayong mahiya ha? Sir? Yes, sir. For maintenance. Percentages na yan, kailan magbabago yan? Depende sa end result. Hindi. Papasok ngayon dyan kung gaano kababa yung gusto mong body fat. Kasi hindi mo pwedeng pumababa. Pag suffer na, pwede mo na ibaba yung carbohydrate percentage. Kaya minsan pag kami bumaba todo, kita nyo, naka-low carb. Hindi ko sinasacrifice yung protein because of muscle, yung fats because of hormones, hindi ko sinasacrifice too much. Maring pero bababa pa rin yun. Kaya bababa pa rin naman ang fat percentage pero not as much as ano yung binababa ng carbohydrate percentage. Kasi imagine mo, bababa yung total calorie namin kasi hindi pa ako masaya sa body fat ko. Ang magsasuffer talaga dun sa tulo is yung carbohydrates, mga mataas ang percentage and fats. Kaya minsan nagka-transition kami from chicken breast hanggang sa maging tilapia. Tilapia as the lowest per 100. 100 grams of tilapia as 22 protein and 2 grams of fats. Papasok din yung shrimp na merong 1 gram lang of fat. Yun ang madugo na sa gastusan. Kaya yun. Kaya yun ang nagsasuffer. Kung talagang bababa ka ng todo, kung gusto mo makita na lahat, pwede naman yun kahit hindi mo nagko-compete o gusto mo mag-beach. At the same time, tumork ka. Kung ano yung gusto mo. Tama, ang end result. Yung iba naman, nag-start pa lang, nag-iiba na because of body type. Ito kasi generalized. Binigay ko for general population na hindi na mahihirapan. Pero kung gusto mo specific ka na talaga to start with, alamin mo through blood work kung ano ang percentage ng body type mo. Wari, mataas sa akin, ectomorph, endo. Pero hindi ako high endo eh.
nasa 60% endo, 30 or 25% ecto, the rest is meso. So mataas yung endo sa akin, yun ang majority ko. So ang lifestyle ko is 30% yung carbs. Tapos 30% yung fat, 40% yung protein ko. Ganun ko. Pagka prep lang ha, pag lifestyle, hindi. Ano lang ako, basta malinis lang yung kain. Hindi naman ako sobrang strict sa ganito. Pero pag competition prep, yan. Medyo komplikado na yung question ni Sir ha. Medyo advanced eh. Kung may tatanong, sa inyo tanong ni Sir, ganun. Yun yung sa dulo. Kung talagang gusto nyo ng pahirapan na, maglabasan na lahat. Next. Masagot ko ba, Sir? Masagot ko naman. Yung next natin guys is sobrang, ano bang mga basic sources. Maraming nahihirapan dito kahit na ilang protein lang? 262? Round up na lang natin. Okay. So, sa 100 grams of chicken breast, raw, ilan ang protina na meron? Ha? Available natin yan sa Google. Kung hindi nyo ma-memorize na. Kung memorize nyo na, meron niyang 30. Iba-iba. 30 grams of protein, meron niyang 6 grams of fat. Okay? Yung iba, 32, 31. Ballpark lang. Basta ang goal namin pinakamalapit eh. So kung chicken breast lang yung protein na gusto niyang pagkunan, napakadaling abutin. Tapos mura pa. So ilang protein na kailangan, ilang chicken breast ang kailangan niya para maging 260 protein. Okay? Sa 900? Kung 900 grams, meron kang 270 na protina. Okay? Sa 270 na protina, meron kang 6 times 54. Pasok na. Bukasan mo lang ng konti, sakto na. Diba? So, ganun na, kadali. Kung macros lang ang habol mo, kung ang goal niya is talagang masunod lang yung number, basta pasok na sa macros ko, kailangan mo lang ng 1 kilong chicken breast. 900 grams of chicken breast. Pasok na lahat. Kasi meron kang 54 grams of fats. Kaya pag may nagtanong sa akin, Coach, pwede bang prituhin yan? Kung mabibilang mo yung mantika na gagamitin mo, kasi fats yun, diba? Kaya yun, alam niyo na kung bakit pwede ba ang prito o hindi. Kaya lakas kumita ng mga air fryer na yun. Diba? Kaya lakas kumita ng mga 0 calorie spray oil. Kasi, yun ang sagot sa tanong nyo. Bakit hindi pwedeng prituhin? Kaya bakit kami adobo? Ang adobo namin walang gisa. Iba talaga ang pagkain ng fitness. Diba? Ang adobo namin, suka, toyo, Splenda, depende sa trip mo kung gusto mo ng matamis. Tapos paminta, bawang. Lahat ng spices, kung ano-ano nilalagay namin, pagkala mo adobo pero hindi na. Pero yun na yun, pakukuluan lang namin, pag naluto, bawang sa trabaho. Kasi masarap na eh. Pero tandaan nyo, pasok lahat yung macros na yun. Chicken breast lang yung ginamit namin. Tapos kanin. Kaya yun na, yung kalaban, kaya mo magawin ng 4 hanggang 5 linggo na ganun. Puro adobo lang. Tandaan yung lifestyle yung binabago. Kaya hindi ako nag-expect sa mga hindi pa naka-experience ito. Hindi ako nag-expect 100%. Importante, aware. Aware kayo. Para eventually, pag visit na kayo, saka nyo kakayanin. Joke lang. Wala nangyari. 5 taon na ako naka-enroll. Laki ng binabayad ko. Alam mo nangyari sa akin. Pero alam ko naman yung gagawin. Darating yung point na ayaw nyo na. Dalawa lang yan. Bibigay kayo. Ayaw na kayo. Or gagawin nyo na. Kung chicken
breast lang. Ang kagandahan ngayon guys, hindi lang chicken breast ang source. Marami ng sources. Salmon lang pagkats. Okay? Lifestyle lang ako, coach. Pag lifestyle ka, prep ka, lahat to pwede. Diba? Basta lahat yan, wala pa nga yung bangus, paborito ko. Hindi na kasya eh. Ibig sabihin, lahat yan, pwede mo kainin. May baboy, may baka, may salmon, may pusit, may hipon, may tilapia, egg whites, one whole egg, whey protein. Hindi ko pa nakakama kasi hindi na kasya. Napakadaming options. Basta at the end of the day, at the end of the day, kung ano yung source na ginamit mo, make sure pasok dun sa numbers na compute mo. Okay? Paano mangyayari yun? Alamin mo lahat yan. Ang isang egg white na large, so meron 7 grams of protein at meron siyang 5 grams of fats. Coach, ba't alam mo yun? Coach ako eh. Diba? Dapat alam niyo yan as a coach. One egg white is meron 4 grams protein. 100 grams tilapia is meron 20 grams protein bro. 2 grams of fats. Ang shrimps meron 19 protein, 1 gram of fat lang. Pababa. Pero 19 grams lang yan. So dahil mo kailangan kainin para maabot mo 260 ubus ang pera mo. Okay? Ang sirloin, salmon, meron 25 protein per 100 grams. Pero meron yung 12 grams of fats. Pero yung fats na yung galing sa omega-3, which is good fats. Sa blood test mo, yun ang HDL. Lagi sasabihin ng doktor, dapat mataas yung good cholesterol mo over your fat cholesterol. Kaya ako isda eh. Mas mataas, bira-bira na ako magkarni. Puro isda. Para sa blood work, hindi ako natural athlete guys. Nabuhay ako sa mga unnatural. Kaya grabe ako sa omega. Kasi naturally, pag geared athlete ka, tumataas yung bad cholesterol talaga namin. Because of gear. Kaya ang diet ako, isda. Kaya lalo nung nag-edad ako, 40s, talagang pangyayari omega ko. Iba pa yung supplementation. I'll be honest, hindi naman ako hypocrite eh. Nabuhay ako ng panahon na yung mga tao, mga bodybuilders, hindi naman nagbibilang. Ang binibilang namin, karayo. Diba? Kaya ako natuto sa ganun. Hindi na ako makakabalik sa natural, hindi na pa pwede. Kaya ayaw ko maglaro sa natural kahit kaya ko. Dahil hindi naman na, unfair na. Unfair na sa mga natural athletes. Gumana ako. Kahit sabihin natin 3 years, 4 years ako hindi gumana. Hindi na ako considered as natural. Kasi sa buong buhay ko, nag-enhance ako. So may nag-gain ako advantage over sa natural. Ganun ko sila tignan. Well, ganun ko tignan yung pagiging natural athlete. May mga debate dyan kasi may mga organizations, depende naman sa kung sila yan eh, wala labas na ako. Okay. So, pusit, hipon, lahat yan pwede. Hindi na ganun kahirap mag-diet, lahat pwede. Ang pinakamahirap ngayon is mag-track. Kaya may tawag tayong, kaya sikat na sikat yung food scale. Kasi para matrack mo yung pagkain mo, kailangan mo timbangin. Okay? So sa protein pa lang, ito mga example, lahat pwede pa. Okay? May soy pa. Lahat ang dami. So dito pa lang guys, para mahanap niyo 260, pili lang kayo dyan. Kung ano yung sa tingin niyo pwede, ano yung computation, tapos make sure papasok. Hanggang 60 to 62 grams allowed, papayagan ko kayo. Yun yung pwede sumobra. Kasi never naman mag-i-exact yan. Lalo na ito may butal, 262 yan kanina, never magiging exact yan. Ang goal ninyo pinakamalapit na pwede. Okay? So sa carbohydrates naman, simple lang.
Okay. So yung kanin lang yung cook dyan ha. The rest is raw. Kanin mo is 28 grams, sinabi natin kanina, di ba? Per 100. One sliced bread. Depende sa brand. Pero ginagamit ko sa Gardenia, 12 grams. Diba? Yung iba may 15 per slice. So kung nga 200 grams of carbohydrates ka, habol mo 200, gusto mo kunin lang sa slice bread. Ilang slice bread na kailangan ko? 10 is 180, 10 is 120, kung 12, di ba? Ayun, yun lang. Patatas, 100 grams raw is 22 grams of carbohydrates. Kamote is 24. Oatmeal is 68 grams raw weight. Ang pinakaiba niyan is fiber content. The fiber content naman guys, ang tutulong sa inyo para mag-stay yung carbohydrates nyo sa katawan ng mas matagal. Okay? Huwag nang sobra. Pag-i-balance nyo lang yung pag-take. Kaya nga pinapag-take na ng red rice, wheat bread, oatmeal, kamote, gulay, yung may mga mataas ang sugar. Kasi gusto nila bumagal yung absorption ng carbohydrates sa katawan. Hindi mabilis. Diba? Kaya kami ng mga nagba-bodybuilding, pag mababa na yung carbohydrate intake, tumataas yung fiber para bumagal yung absorption, hindi kami gutumin, hindi bumagsak yung glycogen level, yung energy, hindi bumagsak. Gusto mo steady lang. So kombinasyon ng carbohydrates mo, kombinasyon namin is white rice and oatmeal. Ako white rice and oatmeal. White rice kasi ibig sabihin mabilis ma-absorb. Oatmeal, high fiber, mas mabagal sa ma-absorb ng katawan. So yun lang ang difference niya. Okay? Pero yung carbohydrates nila pare-parehas yan. Yan yung competition. Kung dyan yung kukunin. Pag sinabi mong pasta, parehas lang sa kanin. Shirataki, may budget kayo, gusto nyo ng low carb pero gusto nyo marami kinakain, 5 grams ang shirataki per 100 raw. Tama ba? Or 70. Hindi ako sure kasi mahal eh. Okay? Pero masarap siya. Para siyang marami kayong nakain na kanin. Lalo yung mga nag-struggle dito na gusto mas konti pero hindi makatiis ng kain ng marami. Gusto nyo laging busog. Then, instead na gulay, shirataki rice, kaya lang magastos lang. Medyo madugo lang yung gastusan. Pero parehas ng lasa sa kanin with lower carbohydrates. Napakalayo, parang 5 grams lang sila. Kumpara sa kanin na 28. Okay? Ano ba bang naisip nyo? Huwag ng pandesal kasi iba-iba yung gawa eh. So hindi ko masasagot yung pandesal kasi hindi ko alam yung bakery. So iba yung measurement nila, hindi ko masasagot. Dunkin Donut, tapos kayo sa sugar, ang bilis makatanggap ng katawan. So problema nyo, hindi nyo nagamit yan, hindi yan maiging mas glycogen. Tawa agad yan. Hindi mo nagamit, sobrang bilis yan. Ano pa? Prutas! Lahat ng prutas may equivalent carbohydrates, pasok dyan. Isang saging, meron 15 grams. Large. Pero dami ko nakita sobrang laki. Yung mga medium na lang, gano'n. Mga nasa 9 to 12 grams. Pagdating sa mansanas, per 100 naman. Pagdating sa orange, per 100. Ngayon, depende ako gano'n kayo kasipag mag-pack. Okay? Kaya pwede ako dun sa isang option. Isang option is, bantay lang sa kahit pero galaw-galaw. Yung mas madali yun. Kaya lang nakakapagod. Gusto mo naman ng normal lang yung galaw mo, workout ka lang normal, mas maganda yung resulta, track. The more na mas nagtatrack ka, the more na mas makikita mo yung movement. Okay? Basta merong any form of tracking. Hindi na ako, kung nag-struggle, may kahirap magbaon, hindi pa sanay, din mo, galaw-galaw talaga. Yun ang pinaka-importante. Tumakbo kayo. Kung papetan naman eh, takbo lang. Lakas magsulog ng takbo. Question. Ito tayo supplementation. Simple lang naman supplementation. Gawin ko na ito guys ha. Actually, okay lang. Gawin ay gawin.